Kamusta po mga katambay? Muli po si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan. Komentuhan po natin. Ito po, meron na naman po tayong kukomentuhan mga katambay. Dito po sa isang balita na ang Pangulong Marcos po nagpahayag po at nag-uutos po na siyempre daw po reviewin ulit ang sinasabing pagtaas ng sweldo ng mga manggagawang Pilipino natin mga katambay. Pero may mga ilan-ilan po o mga Pilipino nagsasabi, ito po ay ginagawa lang ng Administrasyong Marcos, lalo ng Pangulo daw, dahil sa kanyang mga nasasangkutang issue. At ito ang nagiging pang-bayad di umano o sinasabing pangsuhol di umano sa mga manggagawang Pilipino, mga katambay. Pakinggan po natin at komentuhan po natin, mga katambay. As President, I call on the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions, with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Ginigilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi matatawarang ambag ng manggagawa Pilipino hindi lang sa pagsusumikap na maitaguyod ang kanilang pamilya kundi pati na para sa paglago ng ekonomiya. Kaya naman nais ng Pangulo na muling mapag-aralan ang arawang sahod ng mga minimum wage earners. Ayon sa Pangulo, batid niya na may pangangailangan na alamin kung akma pa rin ba ito sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo na nakakaapekto na sa sektor ng paggawa. Sa kasalukuyan, aabot sa 610 pesos ang daily minimum wage sa National Capital Region, pinakamataas sa buong bansa. Hiniling rin ni Pangulong Marcos sa National Wages and Productivity Commission na suriing mabuti ang kanilang patakaran ukol sa wage review. Inanunsyo rin ng Pangulo ang pagbibigay ng financial assistance ng pamahalaan sa mga manggagawa sa sektor ng agrikultura na lubang naapektuhan ng matinding tagtuyot, lalo na sa Mindanao region. Sa mga susunod na araw, ay magpapaabot tayo ng tulong pinansyal sa mga lubhang naapektuhan ng El Nino sa buong bansa. Yung mga nasiraan, mga pananim at kabuhayan dahil sa tagtuyot. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa Kongreso na ipasa ang mga panukalang batas na lilikha ng trabaho. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the Revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang Department of Migrant Workers at DOLE na palakasin ang programa sa pagbibigay proteksyon sa mga Overseas Filipino Worker o OFW. Inanunsyo rin sa Malacanang ang pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex. Ang kauna-unahang 50 hectares rehab center ay itatayo sa Barangay Cuyambay sa Tanay Rizal para sa komprehensibong disability management at treatment at return to work programs. Ang pasilidad ay mayroong mga serbisyo tulad ng... Yan po mga katambay, ang pahayag ng Pangulo na sinasabing ito po daw yung pangontra niya sa kanyang issue na talagang pinag-uusapan po sa buong bansa. Ang issue niya po sa droga na hindi po niya sinasagot sa kanyang mga statement na yung dapat di po ba nakakarinig tayo ng pasisinungalingan dapat ng Pangulo, di po ba? Yung mga aligasyon una sa kanya, lalo sa kanyang kalusugan at sa kanyang pagkatao na siya ba'y malinis lalo sa droga. Pero ito po 'yun. Ito po yung kukomento natin mga tambay, na isingit ko lang po 'yun. Yung kanyang pag-review, inaatasan niya po reviewin ulit na maitaas po ang sahod ng mga manggagawa, mga katambay. Ito po ang nakakalungkot doon dahil ginawa na po ng Senado ito, di ba? Noong mga nakaraang taon po, mayroon din aksyon ng Senado na dagdagan po ang sweldo ng mga manggagawa natin. Inalmahan naman, di ba? Inalmahan po ito ng mga business sector po dahil hirap na hirap po na ibigay ng business sector yung 100 pesos lang po
ang nire-request o hinihingi ng Senado doon sa dagdag increase po ng ating mga manggagawa, lalo sa NCR. Dahil nasa 610 o mahigit o kulang, yun lang ang po natatanggap na sweldo ng ating manggagawa. Sa NCR pa po yun, mga katambay. Paano pa po yun nasa probinsya na lalong mas mababa? Pero po ang kahirapan po sa buong mundo o sa buong Pilipinas, kasama na rin po siyempre buong mundo naghihirap. Pero sa bansa natin, siyempre, mas priority natin ang bansa natin dahil napakarami nating kababayan na nasa low income at karamihan talagang walang income, di ba mga katambay? Pero ang pinakamabigat nga po nito mga katambay, puro plano. Pinaplano po, napakaraming plano. Halos sa lahat po ng karamihan, statement po ng pamahalaan, puro plano ang naririnig po natin mga katambay. Komento lang po ni Kamanong yun. At hindi na rin po nabanggit ng Pangulo yung mga paparating, yung isang damukal na nakuha po natin tulong o pledge na sa pinupuntahan niya po mga bansa na isang damukal na bilyon-bilyon peso o milyon-milyon, daang milyon dolyar ang nakukuha po natin. Hindi rin po inilatag ng Pangulo kung yung po bang mga nakuha natin na tulong o mamumuhunan sa atin o pledge, magagamit na po ba natin sa ating bayan yung trabaho rin na sinasabi na maraming magbibigay ng trabaho sa atin. Pero ito po, meron din problema dahil pinapapasa pa rin po ng Pangulo yung magbibigay po ng dagdag trabaho pa rin sa ating bansa na kailangan asikasuhin ng Kongreso. Kaya hindi rin po natin malaman kung ano po talaga ang totoo sa administrasyon po natin ngayon, mga katambay. Merong mga balita na talagang isang damukal lang nakukuha nating makakuha ng magbibigay ng trabaho sa ating bansa. At sa kabila nun, isang damukal na salapi ang naiuwi natin sa ibang bansa nang gagaling po roon sa pinupuntahan ng Pangulo. Kaya nga meron po mga issue po na nagsasabi po na ito po nagiging ano lang po ng Pangulo na sinasabi na ito daw po mga parang ipangontra di umano sa nagiging issue po sa kanya. Kaya po naglalabas po ng iba-ibang statement po ang Pangulo katulad po nito na talagang sa manggagawa naman po natin nakatuon ang kanyang plano, mga katambay. At ang isa pang mabigat, mga katambay, talagang hindi po kayang pababain. Sa tingin ni Kamanong, hindi pa bababa ang presyo ng pangunahing produkto natin, mga katambay, lalo ang bigas. Bakit kanyo nasabi ni Kamanong? Mismong sa Pangulo na lumabas sa kanyang bibig at sa kanyang tinuran na tagtuyot, yung ating mga magsasaka, talaga nagkaroon daw ng malaking problema ang ating mga farmer dahil sa tinding tagtuyot. Talaga naman po mainit, totoo naman po yung mga katambay. Kaya nga po, ang pinakamalungkot lang po, pagka ganyan po na talagang sinasabi ng Pangulo na nagkakaproblema tayo sa ganyan, lalo tagtuyo ang ating mga farmer, di po ba pangunahing produkto na pangangailangan natin sa farm, lalo ang bigas, di po ba? At mga gulay, talaga pong sa nakikita ni Kamanong, hindi pa bababa sa ngayon ang mga produkto. Kaya po, wala po tayong aasahan po sa tingin ni Kamanong, wala pa tayong aasahan, nakaginawahan kahit konti sa pagbaba ng mga pangunahing produkto, mga katambay. Sana nagkakamali po si Kamanong. Sana hindi totoo ang sinasabi ni Kamanong at maipababa pa ng administrasyon po natin ngayon ng bilihin, mga katambay. Sa dami po ng kinasasangkutan po ng pamahalaan natin ngayon, lalo sa hirap sa pagtugon ng kawalan ng trabaho at lalo na sa presyo ng napakataas na bilihin natin. Hirap na hirap po sila, mga katambay, kung paano po susolusyonan. Pero sa kabila nun, meron pa rin po sa kanyang side na problema na malaki tungkol po sa kanyang droga issue. Kaya po, hirap na hirap po ang pamahalaan natin ngayon, mga katambay. At hirap na hirap din po tayo, di umano, makapagpapasok ng mga investor pagka ganyan po nangyayari sa ating bansa na meron tayo isang leader na talagang may problema at may pinag-uusapang malaki. At ito po'y balitang-balita na sa buong mundo. Ang issue po ng ating Pangulo, lalo sa droga, mga katambay. Kaya po, umaasa na lang po tayo dito at hindi naman binanggit ng Pangulo kung ano ang plano niya
sa pagdagdag ng sweldo ng manggagawa. Ang sinabi lang niya po talagang pinamamadali niya at kailangan reviewin. Kailangan po kasi reviewin ulit dahil ito po ipinasa na po ito di umano sa Senado, di ba? At hindi naman na ipatupad agad. Kaya po ang plano ng Pangulo ngayon reviewin ulit para doon sa pagtaas ng sweldo. Pero wala naman pong binanggit ng Pangulo doon sa sinasabing pagtaas ng sweldo kung magkano naman po ang plano niya at tinatawag na itataas niya sa sweldo ng 600 plus sa Metro Manila at ganoon din po sa mga probinsya na hindi naman 600 plus ang sweldo. Di po ba mga katambay? Kaya po abangan na lang po natin ang ito pong bagong pangako po at sinasabing urgent ng Pangulo. Sana po makamtan kahit papaano ng mga manggagawa natin yung pagtaas kahit kakarampot sa sweldo po ng ating mga kababayan dahil sa hirap na po ng pinagdadaanan na po natin mga katambay, sa hirap, sa nagmamahalan, nagtataasan lahat po, di po ba? Nandiyan na po lahat ang pagtaas. Pagkain, gasolina, pangailangan natin, marami pa, tubig, kuryente, marami pa po yan, sunod-sunod. Kaya tingnan na lang po natin kung doon po sa mga sinasabi ng Pangulo, sana po matupad at kahit pa paano po makakatulong po talaga kahit kaunti sa ating mga kababayan, mga katambay. Pero sana, ang hiling din ni Kamanong, pagtuunan ng pansin, yung hindi lang taas ng sweldo para makaginhawa rin sa mga Pilipino, ibaba naman kahit bigas lang, mga katambay. Kahit bigas lang muna, hindi naman natin hinihiling na lahat ibaba. Magbaba lang po ng kahit isa lang para naman maibsan ng konti yung ating paghihirap, yung ating pagbabudget sa ating tahanan, mabawasan mo ng konti yung maititipid mo sa bigas, pwede mo naman ilagay sa iba na bayarin mo. Di po ba mga tambay? Sana po mangyari po yun na yung sinasabi ni Kamanong. Sana po magdilang, sabi nga po nila, magdilang anghel ka, Kamanong, para mangyari. Muli po, si Kamanong po, nagpapasalamat po muli sa nakakagusto po ng ating napakalit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan, kinukomentohan ni Kamanong. Salamat po at ingatan nawa at tis-tis lang po. May pag-asa pang makabangon muli ang ating bayan. Bye-bye!